Hallelujah. Dakilang Ama, aming Diyos, salamat po sa ibinigay niyo sa aming lakas, patnubay, gabay, at pag-iingat sa buong isang linggo na nagdaan. Walang sino man sa amin ang napahamak, Panginoon, at kinulang ng inyong biyaya. Salamat kaya ngayong araw na ito, Panginoon, nag-aalay kami ng lahat ng papuri, pasasalamat sa inyong kabutihan, Panginoon, dahil sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan sa aming buhay pananampalataya, sa aming paglilingkod, Panginoon, hindi po nagsasawa ang inyong pagmamahal sa amin. Kaya muli ngayong hapon ito, sama-sama kaming lumalapit nagpapakumbaba. Umaamin sa inyong harapan na wala po kaming magagawa kung wala po ang inyong pagsama at pagkilos. Pangunahan kami at samahan ng Espiritong Banal upang ang aming pakikinig ng inyong mga salita ay tumimok sa aming mga puso at kami po ay magkaroon ng lakas upang makalakad sa mga katwiran po ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga mensahe, mga salita na aming napapakinggan. Inaangkin po namin sa aming pananampalataya ng salita po ninyo ang laging sagot, katugunan, kalakasan, kagalingan sa lahat ng aming pangangailangan materially, financially, and spiritually, lahat ng aspeto sa aming buhay. Kaya Panginoon, tanggapin po ninyo ang lahat ng ito ng aming pagpupuri pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Ito po ang aming samod dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Balik natin sa Kanya lahat ng papuri para sa inyo, Panginoon. And if you have your Bible, kung meron po tayong Biblia, atin pong buksan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mark o Marcos, chapter 10, magsisimula po sa verse 46 hanggang sa verse 52. Ulitin ko po, the gospel, the good news of the Lord, according to Mark o Marcos chapter 10, simula po sa verse 46 hanggang 52. Ganito po ang sinasabi. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Then many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet. He is calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." And verse 52, "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. Pwede na tayo makaupo, mga brothers and sisters. Praise the Lord. At meron po tayong mahalagang announcement bago ko po i-share itong mabuting balita ng Panginoon para sa atin. This is very interesting on the part of our spiritual life. Itong isi-share ko po sa inyo. Hope and pray
i-inspired tayo ng Espiritu ng Panginoon because marami na po tayong napapakinggan, pero I hope and pray this will be the isa sa magbigay sa atin ng malaking inspirasyon ngayong hapon. And by the way, tandaan niyo po sa next Sunday is December 17. Ano po? December 17. Ang ating pong Christmas party gawain ay sa Pastoral Center. Ano po? Dire-diretso na po yun, yung gawain natin at the same time, yung ating pong yung ating pong Christmas party. Sa Pastoral Center po tayo kasi wala po tayong ibang venue, hindi po tayo pwede dito sa loob ng San Agustin. Tapos po, meron po kayong natanggap na envelope na nakalagay ay Seed of Faith. Itong pong purpose ng Seed of Faith po na ito ay magkakaroon po tayo ng seed, parang binhing itatanim para sa anibersaryo ng Panginoon. It is yung manggagaling po sa inyong mga puso. Ano po, iipunin po natin ito para sa panggastos po natin sa ating pong 30th anniversary Macau chapter on March 10, second Sunday po, March 10, 2024. Ano po? So, sa next pang meeting na hindi 17, sa 24 ay i-offer po natin yung ating seed of faith. Bakit po seed faith po? Kasi po, di ba, yung parang farmer, yung magsasaka, pag nagtatanim po siya ng binhi, pagkatapos ng ilang buwan, yung binhi ay tutubo at siya po ay mag-aani. The same concept sa spiritual na buhay, sa Panginoon. Yung ibibigay natin para sa seed faith, para sa anniversary, mag-expect po kayo according to God's principle na sinishare ko po sa inyo, ang Panginoon po ang magbabalik ng sorpresa sa mga hinihiling po ninyo. Amen? Let us support this at ating mga programs at yung ating pong gawain ng Panginoon. Tandaan niyo po, life is too short, maiksi lamang po ang buhay natin, at hindi po lahat ng bagay ay nasa atin ay mananatili. All the things or material things, even our lives, na nasa atin is not belong to us. Tandaan niyo po, we are only a steward. Tayo lamang po ay mga katulong lingkod ng Panginoon. Pero kung without wavering of our faith and without wavering sa mga pangako ng Panginoon, ay sinasabi niya po sa atin na siya po ang magpapatubo. Ang trabaho lang po natin ay magtanim at magdilig. Ang Diyos po, ang trabaho niya po ang magpatubo. Amen? Ang Diyos po ang magpapalago, magpapatubo upang tayo po ay merong aanihin na magagamit natin sa ating pagkakawang gawa. Tandaan niyo po, ang tao po ay minsan pumapalpak at nagmimiss sa kanyang mga pangako. Kaya po tayo nasasaktan, na-o-offend at nangihina, na-discourage dahil sa meron tayong mga kasama, kaibigan, mahal sa buhay, na kapag binibigyan tayo ng mga promises ay pumapalpak, hindi nangyayari. Iba po pag tayo po sa Diyos ay nag-alay, nagkaloob. Ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Ang nasa Hebrew po yun, Hebrew 13 verse 8, that Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow or forever, mga kapatid. He is the same. Hindi po siya nagbabago. Meaning, in all generations, from generation to generations,
in all seasons, mga kapatid, ang Diyos, hindi po siya nagbabago. Tapat po siya, maaasahan po siya. Hindi katulad sa tao, lagi tayong nasasaktan, nadidisappoint, nabibigo. Amen? Gusto niyo po bang hindi mabigo? Amen! Mukhang mahina amen niyo. Gusto niyo pong hindi mabigo? Amen. Sa Diyos ka lang po umasa, umokos at magtiwala. Amen! Hindi ka mabibigo. Amen? So, ano po ang inihanda ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid? Let us look this. Tingnan po natin ito. Ang ating pong binuksan ay sa Marcos chapter 10. Ano po? Chapter 10 po yan. At mula sa verse 46 hanggang 52. Ang nakikita po natin dyan sa screen na lang po ay yung last verse po, mga kapatid. Let's turn this message. Ang topic po natin is turning point. Ano po? Parang natulala po kayo. Turning point. Ano po? Ito pong word na ito ay minsan nagagamit po natin na expression. Tama po ba? Itong word na ito ay minsan nagagamit natin bilang isang expression sa mga taong naguguluhan, nalilito, pinangihinaan, nadidiscourage, umaayaw, bumibitaw, sumusuko, o gumigive up. Then, lalabas po itong mga word na ito. Ito ang iyong magiging, this will be your turning point. Pag sinabi kong point, kung saan po magsisimula bago gumalaw, mag-move o bago mag-forward. Doon po nagsisimula kung saan po siya nakatayo o saan po siya nakatindig. Turning is, it may be left or right. Pwedeng kaliwa, pwedeng kanan, o pwedeng dire-diretso. But this is not only turning, we are turning because we want to turn, we are turning because that's turn to changes. Marami pong taong nagtuturn pero wala naman pong nababago. Ano po kaya ang kulang doon? Nagdidesisyon silang kumaliwa, kumanan, dumiretso, but there is no changes. Yun po ang aalamin po natin, mga kapatid. In the life, sa buhay po ni Bartimeo. Okay, punta po tayo sa buhay ni Bartimeo. But before that, I want to elaborate further itong what is turning point. Okay? Nagbigay lang po ako ng sarili ko pong definition sa practical definition ko po sa turning point yung kanina. Ngayon, sabi po ni Google, hiniram ko muna po si Google at tinagalog ko po. Turning point ay isang panahon o mga pagkakataon kung kailan ang isang pagpapasya mo ng pagbabago ay nangyayari sa isang sitwasyon. See? Ano po ang kasama po dito? Pagpapasya ng pagbabago ay nangyayari sa isang sitwasyon. Sometimes, situation or circumstances happens to us because dito po tayo china-challenge na maging decisive for change. Listen po. Wala pong sitwasyon o kalagayan, positibo man, negatibo man, o mahirap man, mabigat man na dumarating sa buhay natin, na wala pong tinuturo sa atin para magkaroon po ng isang pagbabago. The hardest thing we learn in life is sufferings. Imagine, matututo ka lang pero dadaan ka sa napakahirap na pagsubok para lang matuto. Tanong, pwede bang matuto nang hindi ka dadaan sa mahirap na pagsubok? Andiyan pa ba kayo? Amen! Palagay ko pwede rin po. But some of us
We learn the lesson from the difficult things or hardest things sa buhay natin. Ito po ay isang pagpasya ng pagbabago ay nangyayari sa isang sitwasyon lang. Pag marami pong nangyayari sa buhay natin na bawat sitwasyon o anumang kondisyon at hindi ka nagbabagong magpasya, you are not turning point. Kukuha niyo po ako? Lalo na sa isang may karapat-dapat na pakinabang na resulta. You listen. Hindi po tayo nagto-turning point, nagpapasya na magbago sa isang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin nang wala pong positibo o magandang resulta. We turning point because we know at alam natin na mayroon pong magandang resulta. Amen po ba? Wala pong nagpapasya na magbago sa kanyang sitwasyon na walang magandang resulta. Believe me, ang wala lang resulta kung hindi ka magkakaroon ng turning point. Wala kang makikitang resulta kapag wala kang turning point. Kaya, yan po ang pag-aaralan natin, turning point. Hindi po turn around. Alam niyo po yung kantang turn around? Turn around? Turn around lang po yun. It's repeating the cycles. Turn around is, kapag hindi ka umalis doon, you are repeating the cycles of your life. No changes. But turning point is the opposite of turn around. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Now, gagaling po kayo sa buhay po ng isang bulag. This is not inborn blind. Nang pangalan niya ay si Bartimeo. Si Bartimeo po had a crisis. Meron po siyang kalagayan, yung masaklap o mahirap na kalagayan. Pag sinabi ko kong crisis, marami po kasi ibig sabihin ng crisis. It's either financial or health, it's either sa isang bansa, economy, tawag ng economy crisis, o maaring nasa mabigat siya na problema, pagsubok. Generally, we call that crisis. If we are suffered, mga kapatid, if we suffered, we generally call it, we are facing crisis. Ano po ang makikita natin kay Bartimeo? Siya po ay isang beggar, according to the gospel. Napakahirap po maging beggar. Ano po? Well, sa panahon natin ngayon, marami na po mga modern beggar. Ano po yung mga modern beggar? Sila po ay namamalimos, hindi po dahil sa walang-wala sila at hindi nila kayang mabuhay, namamalimos po sila dahil gusto lang po nilang manlamang ng kapwa. Beggars. Bartimeo is a true beggars. Beggars po siya. Saan po siya namamalimos? Sa daan ng kalsada ng Obidor Arriaga. Macau yun Macau yun malapit na yun sa corner ng Xavier Pereira. Hindi po. Road of Jericho. Binabasa ko lang po yung katamhimikan natin. The Road of Jericho. Sa tanan ng kanyang buhay, yun po ang kanyang routine. Mamalimos sa Road of Jericho kasi ang Road of Jericho, yan po ang pinaka-busy road going to Jerusalem. One of the malaking city na medyo maganda ang kabuhayan, kaya doon po pwesto ang mga beggars sa pag-aakala na sila po ay malilimusan. At tunay nga po, doon lang po siya nabubuhay as a beggars. Tingnan po natin yung mga buhay na meron kay Bartimeo, a beggar. Napakahirap po. Yung iba, dahil sa prinsipyo, di bali ng mamalimos, di bali ng maghirap, wag lang gumawa ng masama. Not all beggars are bad, hindi po masama. Maaaring talaga yung iba,
wala na talaga silang kakayanan, kaya doon lang sila nabubuhay. So, pangalawa, he is not only a beggar, he is a handicap. Being a handicap is also very difficult. Bakit po? Siya po ay may kapansanan. Ang kanyang kapansanan ay pagkabulag. Not inborn, kasi doon po sa sinabi ng pinagaling po siya ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ni Bartimaeus, I want to receive, I want to see again. Ang pagkabanggit doon, kung I want to receive my sight o I want to see again, ibig sabihin, nabulag lang siya by siguro sakit or accident, but not born blind. At nung panahon na yon, pag ang tao po ay may sakit o karamdaman ng pagkabulag, imposible na po mapagaling dahil ang mga technology ng medical noon, ng science noon, ay wala pang mga aparatos at mga mahuhusay ng mga doktor. Hindi katulad ngayon, natatransplant na yung mata at natatanggal yung mga katarata na nagiging cause ng pagkabulag. Hanggat hindi nasisira yung pinaka-core ng mata natin, kaya pa yung ayusin at na mabigyan ng solution. Pero during the time of Jesus, it is impossible. Only God's miracle can turn the blind man o handicap into a normal life. Himala na lang po ng Diyos. And exactly according to the Bible, nakatanggap po siya ng himala sa Diyos. Pero marami pa tayong pwedeng pukusan sa kanya. Another one, he is in a hopeless situation. Alam niyo po, magkaroon na lang po tayo ng mga sakit sa rayuma, naputulan ka ng paa dahil sa diabetic ka, naputulan ka ng kamay, o naputulan ka ng tenga, naputulan ka ng ilong, o naputulan ka ng leeg. Ay, hindi po yun. Yung nabawasan ka sa katawan mo, alam niyo po yung nabingi ka, pero compare to mabulag ka, naku po, napakahirap. Kung pamimiliin tayo sa bagay, lahat naman po ng mga sakit sa katawan natin ay mahirap. Pero kung pamimiliin tayo na magsasuffer tayo, ang isa sa iiwasan natin yung mabulag. Bakit? Kasi kung putol ang paa mo, putol ang kamay mo, makikita mo pa yung asawa mo, kung natutuwa ka sa asawa mo, makikita mo pa yung makikita mo pa yung mga apo mo, yung mga anak mo, pag bakasyon kayo, pag makakasama mo pa. Pero yung mabulag ka, hindi mo na makikita yung asawa mo, kaya tuwang-tuwa ka na. Tuwang-tuwa ka, hindi mo na nakikita. Ewan ko ba tayo napunta doon? Hindi tayo kay Sakeo, po. Yung ibig ko sabihin, he is Bartimaeus in a hopeless situation. Hopeless. Hopeless case, hopeless situation. Wala na pong lunas. Only God's miracle can turn him to a normal life. Pero yan po ang makikita natin. Beyond crisis in our lives, we are not in control or ability to change crisis. Tingnan niyo po. Kung ano man po ang lahat ng mga dumating sa buhay natin ng mga problema at pagsubok, kagagawan man natin o kagagawan ng iba, you cannot control it. Hindi mo makokontrol. If you want to control things, kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, if you want to control that, mga kapatid, mai-stress ka. Pag ginusto mo sa buhay mo na yung gusto mo ay gagawin ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng kaibigan mo, ng kasamahan mo, ng kamanggagawa mo, ay dapat gawin nila yung gusto mo at hindi nila magagawa, madidisappoint ka, mai-stress ka, mapapagod ka lang at panghihinaan ka pa. Why? Because we cannot control things. Crisis is beyond of our control. Ano dapat mong gawin? Kung ang mga crisis na dumarating sa buhay is out of your control, anong dapat mong gawin? Let it go lang. Bakit? Pag kinimkim mo yan, papangit ka.
kasi magkakaroon yan ng effect sa madidisorganize ang organ natin sa katawan natin. Mahihirapan tayo. At yan ay isa sa pinanggagalingan ng maraming sakit. Ano po? Crisis is out of our control. Is our crisis or your crisis can be turning point into your life. Listen, do not underestimate. Even though we cannot control things, people, or material things, or trabaho, but your crisis, our crisis can be used by God. Pwede palang gamitin ng Diyos para alin? As a turning point in your life. Tanong, kung positibo ang pananaw mo. Pero kung nasa isip mo, wala nang way out, wala nang solusyon, magpapakamatay na lang ako, wala na akong pag-asa, then God cannot use your crisis to turn it into blessing. Hindi niya magagawa. Bakit? Ito po ang napakahalaga po dito. Your crisis can be used by God as a turning point into your life. Pag ganyan po, ma-appreciate mo ngayon ang Diyos. Salamat, Lord. Kaya pala ako nabuwag mo sa utang. Salamat. Ma-appreciate mo siya. Instead, you curse Him. And you blame others. You blame your friends, your parents, your children. Ang dami mong i-blame. Crisis. Nasaan ka na? Can be used by God. See? Instead of blaming others at maawa ka sa sarili mo at pag hinaangkat mo, wala ka ng pag-asa, tingnan mo, pwede pala itong gamitin ng Diyos para mag-umpisa ako ng aking turning point. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let me go again. How did Bartimaeus' crisis become a turning point in his life? Yun, ang magandang interest. Pwede natin alamin. Ready na ba kayo? Amen. Amen. Ready na kayo? Okay, sige. Alamin na natin. Bulag, beggar, handicap, may kapansanan, hopeless, pero nagkaroon pa ng pag-asa. Imagine. How do we compare ourselves to Bartimaeus? Ang layo. Tayo, may natutulugan pa, ito wala. Tayo, may nakakain pa, ito wala. Mga mamalimos lang, pag hindi walang limos, walang pagkain. Tayo, may kaibigan pa, ito, hindi natin alam kung may kaibigan pa ito. Tayo ay merong pa, kahit pa paano magandang damit, etc. Ito, wala talaga. Pero how did Bartimaeus' crisis become a turning point in his life? First, una po ay he appealed his need to Jesus. Ayun po ang pinakamaganda. Kanya po inilapit, inapilan niya po ang kanyang pangangailangan kay Jesus. Sabi ng Mark chapter 10, verse 47, when he heard that it was Jesus of Nazareth, nang marinig niya, highlight ko po yung word na heard. Sa Bible, ang ibig po sabihin ng marinig, ano po ang narinig niya? Si Jesus. Nang marinig niya si Jesus. Kaya mag-iingat po kayo mga kapatid, dahil kapag hindi na ang Panginoon at ang salita ng Panginoon ang naririnig natin, lalo na po tayong makukuha ng dyablo ng kaaway. Listen, dahil marami pong nagsisimba, kahit nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi naman po nila ina-apply, kaya po nakukuha sila ng kaaway. When we heard, nang marinig niya, saan po ba nanggagaling yung pananampalataya? Sabi po ng Bible, ang pananampalataya po ay nagsisimula sa pakikinig. Romans 10:17 po yun. Hindi ko lang po yata nasulat yung verse. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Bartimaeus heard that it was Jesus of Nazareth, magdadaan sa kalsada at
marami na po siyang narinig tungkol sa mga ginawa ni Jesus, mga binago, pinalaya, pinagaling, pinalaya sa mga demonyo tungkol kay Jesus. Narinig niya, doon pa lang sa mga narinig niya, mga kapatid, nag-activate na yung kanyang pananampalataya. His faith brought him to appeal Jesus. Mga kapatid, pag walang pananampalataya, paano mo mailalapit ang kalagayan mo, ang problema mo sa Panginoong Yesus kung ikaw mismo wala kang pananampalataya? Believe me, ako po yung humahanga sa inyo. Bakit? Dahil yung ginagawa yung sakripisyong oras at araw sa gawain ito, pagpapakita yan na meron kayong faith. Yes. You have faith. Yung mga taong lumalapit, umaapi na sa Panginoon sa kanilang kalagayan, sila po yung may mga faith. And do not underestimate your faith. Mga kapatid, sabi po ng Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Mahirap matuwa, malugod ang Diyos kapag walang pananampalataya. So anong hinahanap ng Diyos para matuwa siya sa iyo? Ang hahanapin ng Diyos para matuwa sa iyo, kailangan lumapit ka na may pananampalataya. At pag lumapit ka na may pananampalataya, he must first believe that God exists. May pananampalataya ka nga, pero kung nananampalataya ka na ang Diyos ay buhay, ibig sabihin, nalalaman niya, nauunawaan niya, naiintindihan niya yung pinagdadaanan ng mga problema at pagsubok. Pero kung may pananampalataya ka, pero sabi mo, hindi naman siguro magagawa nila, hindi naman niya siguro kaya, hindi niya naman ako mapapagaling, hindi naman siguro ako mabibigyan ng employer, hindi naman siguro ako mai-increasean ng sweldo. Hindi mangyayari sa iyo yun. Those who come to Him must believe that God first exists. Ang ibig po sabihin niyan, He is alive. God exists. He is not die. He exists. And He rewards. He rewards. Nagbibigay siya ng gantimpala sa mga lumalapit na may pananampalataya. You listen, mga kapatid. He recognized his need. Ito si Bartimeo. Kinilala niya na siya ay may pangangailangan. You cannot be helped until you admit you need it. Tandaan niyo po, maliban lang na malaman mo sa sarili mo na ang pangangailangan mo at kailangan mo ang kalagayan mo, hindi ka matutulungan ng Diyos hanggat hindi mo kinikilala ang kalagayan at pangangailangan. You listen, paglalapit tayo sa Diyos, you have to recognize your need and your standing, your situation. Madaling humingi pero hindi naman tinitingnan lang ng Diyos yung hinihingi tinitingnan ng Diyos yung kalagayan ng humihingi. Nakukuha niyo point ko? Bago ka sagutin ng Diyos sa hinihingi mo, gusto ng Diyos, malaman mo muna, i-admit mo muna, ano ba ang need mo? If you need forgiveness, if you need reconciliation, if you need to free from your vices, your mga mapangit at masasamang ginagawa, you have to admit that before God, bago ang Diyos pakinggan at tulungan ka niya. Ganyan ang Diyos, ang Panginoon. And Bartimaeus recognize his need because he was a blind. Meron ako nabasa sa isang pagkain araw-araw ng isang liit na booklet. Meron pong isang pintor, naghahanap po siya ng kanyang modelo na masterpiece niya para mag-drawing po siya ng isang alibughang anak. Yung prodigal son na lumayas, naghirap, naging madungis, at basta ganun pong larawan. Nang makatagpo po siya sa kalsada ng isang standby na madungis, ang haba ng buhok, matigas, malagkit, at ang kanyang damit ay parang may grasa na, etc. Sabi niya, ito ang sakto.
Sabi niya, kinausap niya yung lalaki na yun na na-meet niya sa kalsada. Sabi niya, kailangan kita, babayaran kita, idodrawing lang kita, gagawin kitang model. Ito yung aking card, puntahan mo ako sa aking studio at bibigyan kita ng paunang balanse para meron kang magastos pagkain mo at saka pamasahe. Pumunta ka dyan sa address na yan. Sa tuwa ng lalaki, sa tuwaan po ng lalaki, bumili po siya ng gamit sa panglinis, pampaligo, bumili ng damit, nagpagupit po siya. Ibig sabihin, naging disente na. At nang kumakatok na po siya sa pintuan po nung isang pintor, sabi niya, eto po ba yung studio po ni ganito? Oo. Pinapunta niyo po ako ngayon dito kasi gagawin niyo daw po akong modelo. Ako nga yun. Sabi niya, ako po yung kinausap niyo nung nakaraang pong araw. Kaya po ako nandito. Hindi ikaw yun. Hindi ako po yun. Hindi ikaw yun. Ang hinahanap ko yung madungis, mahaba yung buhok na malagkit, at medyo mabantot ng konti. Ako nga po yun. Alam niyo po, hindi po natuloy ang kanilang kontrata. Hindi po siya tinanggap. Bakit? Kasi pinalitan niya po ang kanyang itsura. Parang sa Diyos, ganito rin eh. We have to go to who we are. Sino ba tayo? Kung isa ka pong traidor, aminin mo na traidor ka talaga. Kung isa ka pong paladuda at isa ka pong magagalitin, aminin mo. Kung isa ka pong palautang, aminin mo rin po. Ay, wala po akong minimension ha. Ang minimension ko lang po ay mga, aminin mo. Kung ikaw po ay palamarites, aminin mo rin. Hindi ko po kasi kaya, Lord, hindi ko mapigilan pag wala po akong marites eh. Kasi yun po yung vitamin C ko, Lord, yung marites. Yun po yung vitamin C ko. Aminin mo. Kung ikaw po ay mahilig magdrama, mahilig magkunwari, yun po ang gustong sabihin ng Panginoon. You cannot be helped unless or until you admit who you are or what you need. Mga kapatid, he recognized his need. Yun po ang dahilan kung bakit natuwa si Jesus sa kanya sa pagsigaw niya ng Son of David. No? Sabi doon sa may verse 47. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yun po ang kanyang cry, yung kanyang shout. And the second one, how did Bartimaeus, crisis become a turning point in his life? Pangalawa po is, he made a choice to come to Jesus. Wow, hallelujah, lumapit na siya. Yung una, sumisigaw lang siya. Maybe, we do not know kung gaano ka-distansya, kalayo ang sigaw niya kasi hindi niya kayang lumapit because of that situation. Bulag siya, hindi niya alam kung paano. Ang tanging paraan niya lang is to call, to get the attention of Jesus. To get the attention of Jesus. Yun lang ang tanging paraan niya, sumigaw. Kung siya po ay hindi bulag, malamang nakipagsiksikan na siyang makalapit kay Jesus. Pero ang tanging nasa sa kanya na lang ay sigaw. At habang siya'y sumisigaw, na-call niya ang attention ni Jesus and then he made a choice to come to Jesus. Ang galing ni Bartimaeus. Hindi mo na agad siya nagpasama sa mga kaibigan niya para makalapit hanggat hindi niya muna nakukuha ang atensyon ni Jesus. Sabi niya, anak ni David, awa po kayo sa akin, mahabag po kayo sa akin. Siguro nang naramdaman ng Panginoon na tinatawag siya at naramdaman din sa Keyo, saka ngayon siya nagdesisyon na lumapit sa Panginoon. Ang sabi po ng verse 47 and 48, sabi po dyan, nang marinig niya si Jesus, nagpapaawa siya, mahabag kayo. Verse 48,
pinagsasabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Tingnan ninyo, kapag totoo ang paglapit mo sa Panginoon, basta totoo ha, walang totoong lumalapit sa Diyos na walang mga kontrabida. Meron po lagi. Tanungin niyo po sarili niyo, bakit kaya mag-El Shaddai ako? Bakit walang kumontra sa akin? Yun po ang dapat tanungin. Pero kung sa paglapit mo sa Panginoon para magpatuloy, manalig at paglingkuran siya at ang daming hindrances, obstacles, mga kritiko or mga naiinis, nagagalit, that is the signs that you are truly or genuine, totoo ang paglapit mo. Dahil kung hindi totoo ang paglapit mo at paglilingkod mo sa Panginoon, hindi mag-aalala si Satan sa iyo. Sabi niya, akin pa rin to. Akin pa rin to. Pero kung totohanan ang paglapit mo, sabi ni Satan, pinakabahan siya lagi. Baka maraming makakay ito. Baka maraming matulungan ito. Baka magamit ito dito. Ang ganda pa naman ng boses. Ang husay, ang galing pa naman magluto. Ang sarap. Baka lalong tumagal ko dito at maraming matuwa sa kanya at maakay. Kailangan damihan ko to ng mga hindrances and obstacles. You see? This is the real essence of the one who are coming to Jesus. Ano po yung pangalawa natin, mga kapatid? He made a choice. Bakit marami sa atin, mga kapatid, bakit marami sa atin ang lumalapit pag pinagsasabihan, pinatatahimik, maraming kontra, hadlang, obstacle, hindrances na ginagawa ang ibang tao na ginagamit ng diablo ng kaaway? Bakit marami sa atin ayaw nang magpatuloy? Saan ba tayo magaling? Saan ba tayo magaling? Sa blessing o sa challenge? Ang challenge kay Bartimeo, pinagsasabihan siya ng maraming tao, sabi diyan, many rebuked him. Sinasabay siya, and many told him to be quiet. Pero tingnan niyo po sa atin, pag tayo po ay may obstacle, hindrances, ang daling sumuko, ang daling gumip up, ayaw nang magpatuloy. Natisod lang ng konti, nadismaya lang ng konti dahil sa nakita, narinig, naobserbahan niya, ayaw nang bumalik, ayaw nang magpatuloy. Si Bartimeo, he shouted the more. He shouted all the more. Kung kailan siya pinipigilan, kung kailan siya sinasabay, kung kailan siya inaawat, hinahadlangan, lalo pa siyang nagpupumilit at nagpupursige. Meron po ba kayong ganyang quality or kind of faith? Habang ginagawa ng masama, ginagawa ng pangit, sinisiraan, chinichismis, he shouted all the more, lalo pa siyang nagsisigaw. Yung iba, konting problema lang, konting pagsubok lang, hindi mo na makikita sa susunod. Bakit? Madaling gumib up, walang turning point. Amen? Buhay pa ba kayo? Amen. Hallelujah! He made a decision. Anong decision niya? A choice, a decision to come to Jesus. No matter what happens, ipagpatuloy mo lang ang paglapit mo sa Panginoon. This is not for others. Hindi ito para sa iba kung kanino pa man. This is for you. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa isang nananalig sa Kanya na mayroong perseverance at hindi isinasama ng Diyos ang lahat ng meron sa tao, sa individual na totoong lumalapit sa Panginoon, na pinipili, nagdidesisyong lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, that is the turning point of Bartimeo. Now, your life, our life today is the product of choices you have made yesterday or in the past. Kung ano po ang meron
tayo ngayon, na mga nararanasan natin ngayon, ito po ay produkto lamang ng ating mga pagpili na nagawa. Listen, be careful what you choose. Mag-ingat po kayo sa kakapili. Lalo na sa kaibigan. Hindi po masamang makipagkaibigan, pero huwag po lahat kaibiganin ninyo. Bakit? Kasi marami pong nakikipagkaibigan, kung kailan sila nakikipagkaibigan, doon po sila nasira. See? Alam niyo po, may mga taong gusto nilang wala po silang kaaway, wala po silang kalaban, kaaway. Gusto po nila. Bakit? May mga tao po kasing ganun eh. Di ba ni wala po silang kayamanan, basta wala lang po silang kaaway. Pero ito naman po, sa gusto pong magkaroon ng kaaway, alam niyo po, gusto niyo pong magkaroon ng kaaway? Madali lang, magpautang ka. Sigurado magkakaroon ka na ng kaaway. Sandali lang po, bakit ba tayo napupunta sa utang? Hindi. Bakit nga lang? Nakikiraan lang po nakikiraan lang po ako, hindi ko sinasadya yan. Ginagamit ko lang pong example. This is not a personal. Medyo konting ano lang po yun, konting humor, but meron pong reality. Gusto mo magkaroon ng kaaway? Pagtapos ng gawain, mag-umpisa ka ng magpautang. Sigurado magkakaroon ka na ng kaaway. Napakahirap po. Because of choice. You listen. Tingnan niyo po. Hindi ko po kayo mabiblame sa lahat po ng mga nakapag-asawa na pinagtsatsagaan na lang nila ang kanilang asawa. Alam niyo po ba doon sa kasal? Sa kasal po, tingnan niyo, napakalinaw ng pare. Pwede ka pang umatras eh. Pwede pang matras. Ikaw babae, tinatanggap mo ba, pumarito ka ba para tanggapin itong lalaking ito? Pag sumagot ka ng opo, father, ang ibig sabihin nun, pati yung pambababae na ito, pati yung pagiging sugarol na ito, tinatanggap mo. Opo, father, tinatanggap ko po yun. Yun po ang ibig sabihin nun. Tapos, kasal na kayo, nagre-reklamo ka. Naiinis ka, nagagalit ka. Ba't ka sumumpa sa harapan ng pare na, umarito ka ba para tanggapin itong lalaking ito? Opo, father, tinatanggapin ko po. Pati lahat po ng pambabae niya, tatanggapin ko rin po. Ganon din ang ibabaling sa lalaki. Ikaw naman lalaki. Ikaw ba'y pumarito para tanggapin ang buong babaeng ito? Opo, tinatanggap ko po. Pagiging nagger niya, pagiging madaktak niya, pagiging makulit niya. Ganon din po yun ang ibig sabihin mo. Kaya tanggapin ng lahat eh. Bakit? Because your life today is the product of choices you have made, we have made. Now, kung nandoon na, let's say, tanggapin na po natin, nandoon na. Kung nandoon na po ba, wala na po bang chances para magbago? That is the turning point. Nasa sa inyo na lang po yan kung patatalo kayo, susuko kayo, give up kayo. But God, He is good to us. If there is a broken-hearted mga dreams na bumagsak, mga failures, mga trials na nagpabagsak sa atin, napakabuti. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi nauubos lagi ang mga chances, pagkakataon na magkaroon tayo ng tornado. Tornado. Now, magandang tanong dito is, why our lives ruined? Minsan nagtanong ako, bakit ba tinawag yan na St. Paul Ruins? Parang may misteryo dyan daw na ng mga tinayo yan noon para i-restore, ibalik. Hindi talaga. Bumabagsak pa rin. Nananatili na lang siyang ark yung harapan ng St. Paul Ruins. Ano po? We do not know. May mga bagay kasi talaga na napakahirap tanungin at unawain. Why our lives ruined? First, wrong choices. Kaya, kung meron man kayong naranasan ng mga pagkukulang, pagkakamali, sa nakaraan, aral na po yun para maging maingat ka sa pagpili.
Pero kung paulit-ulit mong pinipili, katangahan na po yun. Sobra ka naman. Baka batukan ka na ni Lord yun. Naku, sobra ka naman. Ang dami ko nang ginamit na instrumento sa'yo. Paulit-ulit ka lang dyan. Hindi ka na makawala, hindi ka na makalaya. Mga kapatid, wrong choices. It can be our, yung sa atin na, hindi na dahil sa ibang tao. Kung minsan, napakadaling mag-blame sa iba, pero ang totoo, tayo naman ang nagkamali talaga ng pagpili. They are saying, what you choose is what we are, what you are. Kapag ano yung pinipili mo, nagiging ganun ka. Oh? Pag pumili ka ng mga company na evil, magiging ganun ka rin sa company na yun, di ba? Kasi nagkakaroon ng transfer yan eh. Magtataka tayo, bakit ganoon? Lagi naman tayo nasa prayer meeting, magkakasama, nagpupuri, naglilingkod, nagpapasalamat, nagpapatotoo. Bakit pa tayo nahahawaan ng iba? Eh, samantalang very powerful naman ang presensya, ang Espiritu ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Baka mas marami ang panahon mo sa iba na hindi sa Panginoon kaysa sa Panginoon. Parang ganito lang logic. Pagtabi ka ng tabi sa kawali at kaldero na mauli, mauulingan ka. Di ba? Di ba? Tama, Sister Lee? Parang ganun eh. Joke lang po yan, ha? Joke lang po yan. Pag lumapit ka sa kalabaw na maputi, mapuputikan ka. Parang ganun po yan, mga kapatid. Oh? It is our choice eh. See? Actually, ang Diyos napakabuti eh. Ibibigay niya sa atin ang kanyang salita at sasabihin niya yung tama, mabuti, masama, galing sa kanya mabuti, masama, galing sa diablo. But it is your choice. Imagine, lahat ng plano, decision mo ay control ng Diyos. Hindi na pag-ibig yun. Kasi ang tunay na pag-ibig, binibigyan ka ng laya na pumili. Sa mag-asawa, pagdating sa ulam, hindi ka makareklamo kasi gusto ng asawa mo, beef, ayaw mo ng beef. Sunod ka na lang. Pagdating naman sa panunood ninyo, ang gusto ng asawa mo, drama. Oh, eh gusto mo barilan, gera. Hindi ka makareklamo, sunod ka na lang. Bibili kayo ng damit, gusto ng asawa mo, pink. Eh gusto mo blue, hindi, pink para couple shirt. Couple shirt. Couple shirt para malaman nilang sweet tayong dalawa. Ikaw naman, suot ka rin ng pink. Oh, suot-suot ka na kasi mangot ka naman. Bakit sabi, tama. But actually, real men wear pink. Kaya hindi ako nagsusuot. Tingnan niyo, kapag sa isang relasyon, sunod ka na lang ng sunod, wala ka ng choices, wala kang kalayaang mag-isip, magpasya. Masaya, hindi? Hindi. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan eh. Kung binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaang magpasya, hindi nangangahulugan, hindi mo pipiliin ang tama. Choose the good part, the best part. Si Jesus pumasyal kay Marta at Maria. Ang sipag-sipag ni Marta, isa po siyang mabuting kapatid. Si Maria, pagdating ni Jesus, umupo kagad sa paanan ni Jesus at nakinig ng nakinig sa mga sinasabi ni Jesus. Si Marta, dumiretso doon sa kusina. Marta is not a bad woman, hindi po siya masamang babae. In fact, napakaganda ng hospitable niya. Kasi kung bibisita, layo-layo ng lakad natin, pagod na pagod tayo, bibisita tayo sa kaibigan, tapos pagpapastingin ka, sisimangot ka mga kapatid. Buti na lang may Marta na marunong makaramdam sa sikmura. Palagay ko, na to, gutom na ito. So, naghain siya, pero sabi ni Jesus, hindi naman siya, pinahiya eh. Hindi naman nagkasala si Marta nung time na yun. Sabi ni Jesus sa kanya, Marta, masyado kang nababalisa eh. Nawala yung priority mo. Hindi katulad ni Maria, she chose the better part. Ano yung pinili ni Maria? Pinili niya munang makapakinig kay Jesus bago magmerienda.
Tingnan nyo. And that is a choice. Wrong choices. Kaya dyan po tayo nasisira. Alam niyo, pag tama lang yung mga pinipili natin, gaganda naman ang buhay natin kasi hindi naman KJ ang Diyos eh. Ang ganda-ganda na nga ng pinili mo, tamang-tama na nga yung pinili mo, tapos papalitan niya pa ng bigla niyang ito-turn doon sa pangit. Eh, hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos gusto niyang sumaya ka eh. Gusto nga ng Diyos sumaya ka, pero mali pinipili mo. Diba? Pag may asawa ka na, manatili ka sa isang asawa. Piliin mo lang ang isang asawa. Parang ganun ang ibig sabihin yan eh. Do not make the wrong choices. Parang ganun ang ibig sabihin yan. Di bali nang sila ang pumili ng hindi tama, basta manatili ka pumili ng tama. Do not choice. Pumili ng mali. Bakit? Kasi babalik sa'yo eh, ikaw magsasuffer, hindi sila eh. Imagine, 10 kayo, o sige, 10 kayo, ikaw lang ang pumili ng tama, yung lahat sumunod doon kasi yun ang uso, yun ang trend. Madi-discourage ka dahil ikaw lang mag-isang tumayo sa tama. Huwag ka ma-discourage. Kung lahat ng estilo ay ganito pa lang, lahat ng estilo, ganito na yan, ganito style na yan, ganito, ikaw na lang naiiwan, tumayo ka pa rin, basta pinili mo tama. Hindi ka iiwan, pababayaan ng Diyos pag nasa tama ka. Hindi ka pababayaan. Then, if you made the wrong choices, then it will come back to you because what we sow, pag anong ating itinatanim, yun din ang aanihin natin. Nakita po ninyo? Galing po sa maling pagpili. Ang meron tayo ngayon, galing sa maling pagpili. But don't be discouraged because God gave us a turning point para makapag-umpisa. Another one is self-will. Sariling kagustuhan. Ewan ko, may mga tao talagang ang hirap awatin ang kanilang gusto. Napakahirap. Napakahirap na kasama sa mga taong may self-will. Hindi marunong makinig, hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong tumanggap ng mga opinion, ang gusto nila, sarili nila. What happened to the prodigal son? Yung alibugang anak. Ang ganda-ganda na ng buhay niya sa tatay niya. Ang dami nilang katulong. Senyorito siya, hindi siya naglalaba, nagluluto, hindi rin siya naglilinis. Ang sarap ng buhay niya. Pagkatapos isang araw, sabi niya, Dad, kailan ka ba mamamatay para makuha ko na yung mana ko? Tagal-tagal nyo naman mamatay. Total, ang tagal nyo naman mamatay, ibigay nyo na nga sa akin yung party ko. And that is rebellion. He disrespect his father. And then, nang makuha niya ang kanyang kayamanan, minana sa tatay, nagsarili, nag-cross country siya. Nag-cross country siya at napunta siya ng Macau. Dahil sa pag-aakala niya, na kaya niya nang tumayo, tama na ang kanyang pananaw sa buhay at kaya niya nang mabuhay kahit wala na siya sa poder ng tatay niya. Sinubukan niya dahil sa kanyang self-will. Anong nangyari sa cross-country niya? Naubos ang lahat ng kanyang kayamanan dahil sa masamang bisyo, babae, at mga pleasure. Nang maubos, naghirap siya. Para makasurvive pa siya, dahil wala na po siyang kayamanan, naghanap siya ng trabaho at ang nakuha niyang trabaho ay magpakain ng mga baboy. Habang ginagawa niyang pagpapakain ng baboy sa Luke chapter 15 ng Lucas, naalala niya, hirap ng buhay dito, mamamatay ako. Hindi ko na kaya ito. Na-realize niya, he made a wrong choice. Sarap ng buhay ko doon, dito mamamatay ako sa buto. Sabi niya, babalik ako sa ama. Sasabihin ko sa kanya, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa inyo, huwag niyo na akong ituring na anak, gawin niyo na lang akong katulad ng mga ulila, mga katulong sa bahay. Yun ang sasabihin ko sa kanya. Dahil sa hirap na dinaanan niya, yun ang nagdala sa kanya para magkaroon siya ng turning point. Nakuha niyo po ako? Amen. Yes. What a lovely father. Napaka mapagmahal na ama.
Hindi niya sinabi, walang yaka, kapal na mukha mo, bumalik ka pa. Niyakap siya, hinagkan, at pagkatapos nag-celebrate po sila. Nagbago po yung anak na bunso. Nagbago po siya ng kanyang decision sa sitwasyon na kanyang kinaharapan at nagkaroon ng magandang resulta because siya po ay nagkaroon ng turning point. You see? Mga kapatid, pangatlo, one right choice can turn your life around. Tandaan niyo po. Huwag niyo pong mamaliitin. Because one right choice is kahit isa lang po yan. Very powerful po yan. Can turn your life around. Hallelujah. Kaya po, huwag niyo pong mamaliitin at underestimate ang bawat decision po ninyo basta tama. Pangatlo, and this is the last one. Ano po? Malapit na po tayo matapos. Hanggang alas 4 po. How did Bartimaeus' crisis become a turning point in his life? Pangatlo, he get rid of sin in his life. Ano po ibig sabihin nitong get rid? Siya po ay umiwas, winapsin niya, tinanggihan niya. Tinan niyo po, throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Ano pong ibig sabihin nito? Ang mga beggars doon sa road of Jericho, meron po silang balabal, cloak or garments. Pang-cover nila sa gabi pag malamig at sa tanghali, pang-cover din nila pag mainit. Yun po ang nagbibigay ng comfort sa kanila para sa panahon na mainit at malamig. Lahat po ng beggars, meron po yan silang mga garment. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Bakit kailangang itapon niya, ihagis niya yung kanyang balabal para lumapit kay Jesus? Pwede naman po siyang lumapit kahit hindi niya po ihagis ang kanyang balabal. Kahit hindi niya ihagis ang kanyang garment, pwede po siyang lumapit sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Maaari po sa paglapit niya sa Panginoon, dahil bulag na siya, maraming hindrance and obstacle, baka isa pa pong hadlang at sagabal yung kanyang balabal. Kaya para maging free, maginhawa at maayos ang paglapit niya sa Panginoon, tinapon niya, binaksin niya ang kanyang balabal. Mga kapatid, one of the biggest hindrances to people receiving from God is the spirit of pride. Meron po kasi tayong mga balabal din sa buhay natin. That pride is our balabal, our garments. Pride will tell you, you are too good, napakahusay mo, napakagaling mo, ang galing-galing mo. Pag marami kang naririnig na magaling ka, diyan nagsisimula yung sakit na hydrocephalus. Diyan po nagsisimula. Sabi ng iba, you can do it to yourself. Kaya mo yan, magagawa mo yan. Ang husay mong dumiskarte, magaling ka. Wow. Yan, mga pride na po yan. Yan po ang dictate sa atin ni Satan. Alam niyo po, sabi ni Apostle James, chapter 4, verse 6, sabi ni Santiago, nagbibigay siya ng maraming pagpapala, masaganang pagpapala. He gives grace generously, and that is God. Pero as the scripture says, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. You know, who is people? Sino po yung mga taong humble? Yung pong mga taong hindi po nila dinidepensa ang kanilang sarili kahit pag sila ay mali. Ang mga taong humble is they know themselves and accept themselves. May mga taong pag sinabihan mo, hindi nila tanggap. Bakit? Baka hindi nila kilala ang kanilang sarili at hindi rin nila tanggap ang kanilang sarili. If you know yourself, pag kilala mong sarili mo kung sino ka, at pagtanggap mo ang sarili mo kung sino ka, then
Diyan nagsisimula ang humility. Pero if somebody questioning you, asking you, correcting you, rebuking you, at ikaw po ay nagyayabang at nagmamalaki, hindi ka marunong tumanggap, mga kapatid, pride po yun. Pride. At marami po ang nawala sa gawain ito because of pride. You know why? Because Satan is the author of pride. Ang linaw-linaw, ang Diyos kontra, against, resist, opposes the proud, but He gives grace to the humble. Listen, elaborate further. Kung ang Diyos pala ay nagbibigay ng pagpapala sa mga mapagpakumbaba, bakit hindi ka pinagpapala? Ako po'y sumisigaw na kasi nanggigigil na po ako. Kasi gusto ko pong bumaon ito sa inyo para hindi na po tayo maisahan ng dyablo ng kaaway. If God gives grace generously to the humble, what is the reason? Kaya hindi ka tumatanggap ng pagpapala ng kagalingan, pagpapala ng material, pagpapala ng pinansyal, pagpapala ng relationship, pagpapala sa iyong negosyo, sa iyong mga source of income. Bakit? Kasi may humaharang, may bumablock. Pride blocks the blessings of God. Yun ang dahilan eh. Tanungin mo sarili mo, Lord, ang sipag-sipag ko dito, 20 years na ako nagtatrabaho dito, bakit parang kapos pa rin ako? Di ba sabi mo, you give grace to the humble? Bakit hindi to, parang hindi dumadaan sa akin, hindi ko nararamdaman. Eh baka may humaharang, ano yun? Pride. God resists the proud. Sayang. Gusto mong dire-diretsong pagpapala sa iyo ng Diyos? Be open to God. Be open. Yung mga taong open, sila yung mga taong may chance pang lumago at umunlad. Amen. Pero kapag sarado na utak mo, kahit maraming pagpapalang gustong pumasok, basta sarado utak mo, hindi papasok. Buhay pa ba kayo? Amen. Get rid of the things that weigh down and enslave your life. Hallelujah! Wala yan sa patagalan ng trabaho sa Macau. Ang tagal-tagal mo dito sa Macau pero hindi ka pa rin umiiwas sa mga bagay na nagpapabigat ng buhay mo. Maling relasyon, maling pleasures. Huwag kang gastos ng sobra sa income mo, sa sweldo mo, mababaon ka sa utang. Makontento ka kung anong binibigay sa iyo ng Diyos. Hindi masama ang magkaroon ng sideline. Alamin niyo muna kung sino yung totoo dyan sa mga sidelines na yan dahil pwedeng gamitin ng Diyos. Mga kapatid, para makatulong sa atin, ang punto ko is, bakit bumibigat? Kasi tayo lang ng dahilan. Ang gusto ng Diyos, get rid of those things that weigh you down. Ano ba nagpapabigat, nagpapalipin sa'yo? Ikaw lang nakakalam nun at ang Diyos. Kung ito ang nagpapabigat sa'yo, nagpapalipin sa'yo para lumungkot ka, para mawalan ka na ng gana, para malito ka, hindi ka makatulog, hindi ka makalaya, get rid. Iwiyasan mo, lumayo ka. Kung kinakailangan, tiisin mo kahit yan na lang ang natitira mong pera. Kaysa naman, sundin mo ang layaw mo at gusto mo, mababaon ka naman sa utang. Get rid. Parang ganito, I'm not going, Lord, parang ganito, nagsasabi ka sa Panginoon, Lord, I'm not going to be slave anymore by wrong relationship. I'm not going to be in debtor anymore. Nasa sayo yan eh. Kasi wala namang mangyayari sa buhay mo na hindi mo pinipili at ginugusto at pinapahintulutan. Kaya meron ka ring will, meron ka ring kalayaan magpasya. Get rid, iwasan mo, ayawan mo, tanggihan mo. Ganun po ang ibig sabihin no. Gaganda ang buhay natin kapag ibinawaksi natin, just like Bartimeo, binaksi niya ang kanyang balabal. Balabal is the pride or the sins. Ano po itong sinulat dito ni St. Paul?
To elaborate further, ang sinulat niya, huwag kayong magsisinungaling. Isa sa get rid, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao. Pag sinabing hinubad, anong ibig sabihin nun? Hinubad, ibig sabihin damit. Clothes, garments, o balaban. Hinubad eh. Pwede bang hubarin ng hindi damit? Damit po ang inuhubad. Tandaan nyo ha, tinagalog ko lang para klaro. Kasi para maganda, mas maunawaan ninyo. Yamang hinubad na ninyo ang dati yung pagkatao. Ano yung dati nating pagkatao? Yung kasalanan. Yung damit pala, clothes represent of our old life, sinful nature. Yan ang lumang buhay natin. Dating pagkatao, lumang damit. Nakukuha niyo ako. Old garments. Yamang hinubad ninyo ang dati yung pagkatao at ang mga gawa nito. Ibig sabihin nun, hindi ka na nabubuhay sa lumang damit. Verse 10, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Tinukoy na ni St. Paul, dinirect niya na, yung palang garments, yung palang clothes refers to our character, our lifestyle. Hinubad na eh. Listen, bakit may mga Kristiyanong ganito? Nakikita pa rin ang lumang damit. Bakit? Ganito. Hindi naman talaga nila tinanggal yung lumang damit. Hinubad lang nila pero iniwan nila dito sa leeg. Kasi sabi hubarin daw eh. Pag sinabing hubarin, get rid. Alisin mo lahat. Yun ang ibig sabihin ng get rid. Ang problema, hinubad pero hindi naman talaga inalis ng buo, iniwan. Tapos, nagbihis ng bagong damit. Sinuot niya ang bagong blouse. Ang ibig sabihin ng bagong damit, ang iyong relasyon, pananampalataya kay Jesus. Nagsuot ka ng bago. Anong mangyayari pag humarap ka sa salamin? Nagsuot ka ng bago, pero yung luma mo, hindi mo inalis. Iniwan mo lang dito sa leeg. Di ba bubukol? Bubukol, tama? Ganyan ang maraming Kristiyano. Hindi naman talaga lahat hinubad. Dapat hubarin. Para makalaya. Hanggat di mo hubarin yun, unless you get rid from those things na nagpapabigat sa'yo, nag-i-slave sa'yo, hindi ka magkakaroon ng turning point. Amen? Yes! What happened, mga kapatid? Ano pong nangyari? What happened when Bartimaeus reached the turning point in his life? Ano nangyari? Sabi ng verse 51, what do you want me to do for you, Jesus asked? Nasa harapan na siya ni Jesus, wala na yung sagabal, wala na yung istorbo, wala na yung lumang damit. Siya na mismo, siya na, nasa harapan ni Jesus. Sabi ni Jesus, wow, galing mo, husay. Anong type mo? Anong gusto mo? Parang pag, ikaw kaya sabihan ng ganun, may mag-treat sa'yo, no? Sabi sa'yo, sis ha, what do you want me to do for you? Wow! Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Tell me, sky is the limit. Wow, sarap naman. Saan mo gusto? Sa galaxy? Sa wind? Saan mo gusto? Parang ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin, anong resulta? Jesus gave him a favor. What a favor! Napakagandang favor. Pangalawang resulta, he followed Jesus immediately. When Bartimaeus reached his turning point to Jesus, he followed Jesus immediately. Ang daming sumasabay kay Jesus, ang daming nakakita kay Jesus, maraming nagsasabi, Jesus, sasama kami, maglilingkod kami sa iyo, sasama kami. Si si Bartimaeus, pagkabigay ni Jesus sa kanya, what do you want me to do for you? Sabi ni Bartimaeus. Ang sagot niya po dyan is, Lord, sabi niya, gusto ko pong makakita. At nang makakita siya, sabi niya, bait-bait talaga ni Jesus. And he followed Jesus along the road. Ang ibig sabihin nun, naglingkod siya, sumunod siya, tinularan niya, ginaya niya, sinundan niya si Jesus. Immediately, ang ibig ko sabihin nun,
naging alagad siya, naging lingkod siya, sinundan niya si Jesus. Pagkatapos ng kanyang turning point, he followed Jesus on the road. May chance, malaking chance sa buhay natin na kapag tayo ay sumunod kay Jesus at hindi tayo magpatuloy, pwedeng sumalisisi si Satan sa buhay natin para yung turning point natin mabitin at hindi natin makamit yung tunay na kalayaan, pagbabago at kasaganaan. But here, parang hindi na binigyan ni Bartimeo ng chances ng lahat ng nasayang na panahon, oras sa buhay niya. Hindi niya na binigyan ng pagkakataon na makasingit pa ulit, bumalik pa sa kanyang dati niyang buhay, handicap, beggar, hopeless man. Kaya sumunod na siya kay Jesus. That's the turning point. Yan po ang ibig sabihin niyan. Turning point niya po yan. What turning point? What a turning point that took place in the life of Bartimaeus. From crying to praising. Una, sumisigaw siya. Humihiyaw siya, maawa po kayo sa akin. Ngayon, sumisigaw pa ba siya? Hindi, sabi, sarap pala mag-headshot tayo, sarap pala mag-San Agustin, sarap pala mag-puri, sarap. At nung pinagaling siya ni Jesus, na makadilat siya, hindi po siya pumunta kagad sa mother niya, sa tatay niya, sa kaibigan niya, sa mga ka-chatmate niya. Hindi siya nag-message, so ay, nakakakita na ako, ang ganda-ganda ng profile ko, palike naman, palike. Hindi! Sabi niya, dito na ako susunod. Dito na ako kay Jesus. From crying to praising. Pangalawa, from darkness to light. Sa tanan ng buhay niya mula nang nabulag siya, wala siya nakikita ng liwanag at pag-asa. Pero ngayon, sabi niya, ang ganda pala ng Macau. Napakaganda. Ang ganda rin ng mga tao at mga prayer partners. Sarap maglingkod. And the last, from begging to serving. Mga kapatid, what is life if you don't serve? Amen? Kung lahat nasubukan mo na sa buhay mo, lahat nasubukan mo na. Mabuti, pangit, problema, sakit, pagsubok. Lahat nasubukan mo na. Baka isa na lang hindi mo nasusubukan. Alin? Follow Jesus on the road. Just like Bartimaeus. That's the turning point. But, meron po akong a caution when you follow Jesus on the road. Bakit? It does not mean when you follow Jesus, mga kapatid, ay hindi pwedeng sumingit si Satan. Sisingit pa rin siya. John 10:10, the devil came to kill and to destroy. Sisingit pa rin po siya, mga kapatid. Kaya get rid. Iwas ka. Lumayo ka. Kung lahat ng nagpaalipin, nagpabigat, nagpahirap sa'yo, pag yun ay matatandaan mo at malalaman mo kung saan galing yun at bakit kanya pinahirapan at pinabibigat, get rid, just like Bartimaeus. That's the turning point. Palakpakan natin ang Panginoon. Sumayo po tayong lahat. Let us all stand. Kunin po natin ang ating mga dala. It's already 3 o'clock. Medyo napasarap lang po ng konti, pero 3 o'clock pa rin naman po tayo. Hallelujah! We're gonna rush on sa sandaling ito dahil alam ko po na lahat po tayo meron pa pong gagawin. Alam ng Panginoon ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Alam ng Panginoon ang nararanasan natin, ang mga ups and downs natin. Alam ng Panginoon kung nangihina ka, nilulupay-pay at parang susuko o give up. But don't worry. The Word of God tells you this afternoon that Jesus, His grace, His love, His mercy can be your turning point. Don't give up. Magpatuloy kang lumapit, sumunod sa Panginoon dahil walang sumusunod, naglilingkod sa Panginoon ng bukas ang puso, may kababaan at may pagkilala sa kanyang sarili kung sino siya at ano siya na hindi tinatanggap ng Panginoon.
Panginoon, salamat po sa mga mensahe, salita po ninyo na nag-i-inspire sa amin ngayong hapon ito na magpatuloy. Tulungan niyo po kami na hindi kami madiscourage, madisappoint sa napakaraming mga circumstances, napakaraming mga problema, napakaraming mga persecution and criticism. In spite that we are doing good, continually doing good, ito pa rin po nararanasan namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng tapang katatagan to get rid of those things na nagpapabigat, nagpapaalipin sa amin. Help us, Lord, to decide. Help us to decide, Panginoon, na ito po ang aming maging turning point. Nalalakad po kami na hindi na katulad ng dati, hindi na katulad ng luma naming damit, kundi sa bago naming damit. Panginoon, salamat po. Patawarin niyo po kami, marami po kaming nasayang na mga pagpapala, blessings. Marami po kaming nawaldas, marami po kaming sinira at pagtitiwala sa mga kapatid, kaibigan. Marami po kaming na-destroy, marami po kaming nagawa ng masama at hindi mabuti. But this is not the end of our lives, Lord. This is our turning point. Pagpalain niyo po lahat ng aming mga prayers ngayong hapon ito, Panginoon. Inilalapit namin po sa inyo ang aming trabaho, ang aming employer, higit sa lahat ang aming pong mga mahal sa buhay na malayo sa amin. Wala po kaming ibang prayer kundi ang divine protection and divine blessings na lagi nilang maranasan. Katulad ng naranasan namin dito sa bansang ito, Panginoon. Wala na pong pinakamasaya sa buhay namin kundi ang malaman, makita na nasa mabuti silang kalagayan. Sapat na yung Panginoon sa material na bagay. Salamat po as you have promised in your word. And those who come to you must believe that you exist and you rewards. Panginoon, kayo po ay buhay at nagbibigay ng gantimpala. Wala pong lumalapit sa inyo na katulad ni Bartimeo na hindi niyo bibigyan ng favor. Salamat po, inaangkin na po namin ito sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Let's give thanks.